Okay, Aquarius, let's see what exciting things are happening to you in the next 30 days. From the time na mapanood nyo ang reading na to, this is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ng ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay, Aquarius. Let's see exciting things happening to you in the next 30 days. Wow, Four of Wands. Celebration. Maaring merong ring reunion, no, in the next 30 days with your close family members. May pagsasalo-salo, may party, yung iba may ikakasal. Oh, exciting. Pwedeng meron ding proposal, engagement. This can also mean merong party sa bahay nyo. Maaring meron kayong mga celebration within the family. It's a happy time. So, you also have Judgment, which is change, transformation, rebirth. It's like a brand new you. Yung iba sa inyo merong bagong bahay. In the next 30 days, pwedeng meron kayong loan, housing loan, ma-approve na yan. So, magkakaroon na kayo ng bagong bahay. Yung iba naman may papatayo na bahay or i-renovate na bahay for your family. And masaya kayo dyan. Yung iba nasa province, no? Pwedeng, yung iba makakabili kayo ng properties, lupa. At doon na yung inyong forever home. You have the Six of Pentacles, which is stability in your finances. Kumbaga kung ano yung mga pangangailangan mo, provided yun, no, makukuha mo. Kumbaga meron ditong balance ng flow ng energy ng iyong finances. So kapag kailangan mo naman ng tulong, merong tulong na darating. At kung may pagkakataon na merong hihingi ng tulong sa'yo, meron ka rin kakayanan na tumulong sa kanila. Kasi you have more than enough, no? Meron kang higit pa sa sapat para sa'yo, para sa pamilya mo. I also see you sharing your blessings to others. Pwedeng meron kayong mga outreach program na mas lalong magpapalakas sa inyo pagdating sa abundance na darating, no? Sabi kasi the more na you give, the more that you will receive. You have the Queen of Swords. May mga bago kang perspective in life. Mga pananaw sa buhay. Maari ring meron kang pinag-aaralan ngayon. It's like enhancing what you already have. So, yung iba magaling kayo sa pagwe-welding. Tapos, a-attend pa kayo ng mga iba pang mga courses or training para ma-enhance pa yung skills ninyo or dadagdagan nyo pa yung inyong skill set. Hindi lang pagwe-welding. Oo, dadagdagan nyo pa yan. And also, you are setting boundaries. Ayaw mo na rin na ma-take advantage ka ng iba. Magiging maingat ka sa mga susubukan mo ngayon. Lalo na kung may kinalaman yan sa investment, paglalabas na malaking pera. O diba? Speaking of pag-aaralan, no? Ang daming books. Meron ka ngayong interest. Certain interest can be a career job or even a person na gusto mong kilalanin, gusto mong matuklasan pa, maintindihan pa. You want to get to know this person. Yung iba naman, meron kayong gustong pag-aralan, gusto nyo ma-master agad. Siyempre, it takes time para ma-master mo ang isang bagay. Kailangan lang talaga
Consistent ka, determined ka, dedicated ka. You have the King of Swords. Feminine energy. Ayan o, unti-unti, nasusungkit mo ang mga stars, yung mga pangarap mo, one by one natutupad siya. Until such time na mabuo mo yung kabuuhan, mabuo mo yung lahat ng mga goals mo. Dahil talagang, kumbaga, parang playing a game, nagiging strategic ka sa paglalaro. Alam mo kung kailan dapat munang magpahinga, alam mo kung kailan dapat magtrabaho na magtrabaho. Alam mo yun, timing is essential sa success mo. So, I see that as opportunities for you na mas marami pang ma-achieve. Through knowledge ito. So, pwedeng, mga bago mong interest sa buhay na gusto mo pang i-explore, i-enhance. You are assessing your situation. Maaring may mga bagong opportunities or options available sa'yo in your career, in your finances, na kaya pinag-aaralan mong maigi kung saan ka mas mapapabuti. Very careful ka. Hindi to yung tipong susunggab agad. Ito yung pag-iisipan muna. Worth it ba yung pagsunggab? Ganon. Merong roadblocks. Maaring ito yung tatanggalin mo sa buhay mo. Yung mga challenges or yung mga blockages. You are working on it. No? Lalo na nare-realize mo na, kaya pala nahihirapan ako na gawin to kasi ganito yung kailangan kong gawin. Ganito yung kulang, ganito yung dapat kong idagdag. So, at least, alam mo na ano yung mga blockages na yun. Ano yung humaharang. You are also, yung iba sa inyo, merong certain level of fame. Maaring magte-trending kayo sa social media, lalo na kung kayo ay very active sa inyong platform. Or makikilala sa inyong community, sa trabaho ninyo. A change is coming, yes. Major transformation is happening. In what area of your life? Anong area of life tong transformation? Wow, in your career, the 10th house, Aquarius. So, major change. Ancestral healing, your ancestors are holding space for you to heal your past. So, anything na related sa inyong past, nakaka-recover na kayo dyan. Maaring ito yung realization mo na ito yung blockages mo, yung mga unhealed trauma na kailangan mo nang i-work out. Shadow work, kumbaga. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. Bye!